Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1831. Ang naglalagablab na liwanag mula sa suntok ni Severin ay tumama kay Delaye, at ang nakakatakot nitong lakas ay dumurog sa kanyang katawan. Bang! Lumikha ang suntok ng napakalakas na shockwave na naging dahilan upang sumabog ang paligid. Walang pagkakataon at sapat na oras si Delaye upang iwasan ang suntok. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nadurog at nagkapira-piraso, na inilantad ang kanyang mga buto. True Sun Feast. Nanginginig sa takot ang kanyang mga mata habang siya ay sumusuka ng dugo. Hindi, imposible iyon. Paano mo nalaman ang True Sun Feast ng Churto? Ngunit wala na siyang oras upang maghanap ng sagot. Ang tanging nais niya ay makabalik sa tabi ni Irvine upang humingi ng proteksyon, dahil si Irvine ang kanyang ama. Hindi kailanman mananatiling walang ginagawa ang isang ama kapag ang kanyang anak ay namamatay. Ang lakas ni Severin ay labis na lumampas sa inaasahan ni Delaye. Bilang anak ng pinuno ng Walpons, umabot siya sa antas na level 6 Royal Saint sa edad na 40. Kilala rin siya bilang isang henyo sa lungsod ng Nunto. Noong bago maging Royal Saint siya, kaya niyang pumatay ng Royal Saint na 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya. Sa pamamagitan ng Sun Grade na teknik na exclusibo lamang sa kanilang pamilya, nagkaroon siya ng lakas na katumbas ng isang level 8 Royal Saint. Iyon ang dahilan kung bakit hindi natatakot si Delaye na hamunin at patayin si Severin kahit na isa lamang siyang level 6 Royal Saint. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang isang simpleng suntok mula kay Severin ay halos pumatay na sa kanya. Lahat ng kanyang mga meridian ay nabali at ang kanyang mga laman loob ay nadurog. Labis siyang natakot sa kapangyarihan ni Severin. Bago pa man siya bumagsak sa lupa, mabilis siyang lumipad patungo kay Irvine. "Dad, iligtas mo ako." Nang makita ni Severin na malapit na siyang makatakas, ngumiti siya at maraang bamulong sa sarili. "Tumatakas ka, sa panaginip mo." Tinulak niya ang kanyang mga paa sa lupa at sumugod na parang isang rocket patungo kay Delaye. "Mamatay ka." Habang papalapit kay Delaye, itinaas niya ang kanyang kamao na naglalagablab sa liwanag. Naliwanagan ang buong kalangitan. Ang True Sun Feast, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay isang teknik sa pakikipaglaban na kasing liwanag ng araw. Lumitaw ang isang ipu-ipo na ikinulong si Delaye, at binalot ng nagliliyab na liwanag ang kanyang katawan. Nagtilamsika ng dugo sa lahat ng dako. Delaye, galit na galit si Zin, nabuhat pa si Enric, nang makita niyang pinatay ni Severin si Delaye. Sa sandaling iyon, wala siyang ibang nais kundi ang patayin at tadkerin si Severin sa 1,000 piraso. Sumigaw din si Irvine nang may matinding pagkabigla. "Delaye!" Pinakawalan niya ang isang nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan na umakyat sa kalangitan at bumasag dito, na nag-iwan ng isang malaking butas. Ang aura ng isang level 9 Royal Saint ay kumalat sa buong lungsod at tinakot ang bawat practitioner. Nabigla sila sa kaguluhan at pressure na pinakawalan ni Irvine. Lahat sila ay tumingin sa direksyon ng tirahan ng Churto na may matinding pagbabantay. Nang makita nilang handa na si Irvine na makipaglaban kay Severin, nakaramdam sila ng awa at panghihinayang para kay Severin. Ito ba ay mula kay Irvine Walpon? Sinong baliw ang naglakas loob na manggulo kay Irvine? Galing ito sa tirahan ng mga elder ng Churto. Nakikipaglaban si Irvine sa isang tao. Nakakaawa naman. Ang dami niyang pwedeng guluhin, bakit si Irvine pa ang pinili niya? Baliw ang lalaking iyon. Bakit ka naaawa sa kanya? Samantala, ang kulay abong buhok ni Irvine ay humahampas sa malakas na hangin. Para siyang isang demonyong Diyos. Tiningnan niya si Severin gamit ang kanyang malabo ngunit matatalim na mga mata. Sa matinding galit, malakas siyang tumawa. "Wala akong pakialam kung sino ka man. Mamamatay ka sa pagpatay sa anak ko," galit na sigaw ni Irvine. Nakabitin si Severin sa kalagitnaan ng ere. Kinamot niya ang kanyang tainga gamit ang hinliliit at nangutya. "Ang ingay mo." Sa kabila ng kalmadong tono, ang kanyang boses ay kasing lakas ng kampana at nagdulot ng alon sa hangin. Ngumiti si Irvine ng malamig at mapanganib. Mangmang na walang kwenta.
Mamamatay ka. Habang sumisigaw siya, bigla siyang lumitaw na wala pang 10 talampakan ang layo mula kay Severin. Iniunat niya ang kanyang payat na braso at hinawakan ang hangin sa direksyon ni Severin. Ang espiritual na enerhiya sa paligid ay sumunod sa kanyang utos at mabilis na bumuo ng isang dambuhalang berdeng kamay na halos kasing laki ng isang maliit na bundok. Ibinaba niya ang kanyang kamay, at ang napakalaking handprint ay dumurog pababa kay Severin. Iyon ang lihim na teknik ng Wolpans, isang sun-grade na mid-rank na teknik na tinatawag na Gigantic Hand Crusher. Bilang isang level 9 Royal Saint, walang sinuman sa parehong antas niya ang kayang tumanggap ng atakeng iyon at manatiling buhay. Kasama na rito ang mga kakarating pa lamang sa Supreme Saint na may mas mahinang pundasyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang pamilya ay isa sa mga first-tier na pamilya sa lungsod. Ang mga lihim na nagmamasid sa laban ay labis na nagulat at natakot nang makita si Irvine na bumubuo ng dambuhalang berdeng kamay. Iyan ang Gigantic Hand Crusher. Siguradong patay na ang batang iyon. Sa kasalukuyang lakas ni Irvine, sinasabing halos walang makakatalo sa kanya sa mundong ito. Halos walang taong makakaligtas matapos tamaan ng kanyang atake. Nang ginamit ni Irvine ang atakeng ito laban sa isang level 7 Royal Saint, aksidente pa niyang natalo ang isang level 9 Royal Saint. Siyempre, walang alam si Severin sa mga usap-usapan ng mga nanunood. Nang papalapit na sa kanya ang dambuhalang berdeng kamay, tumaas ang kanyang intensyon sa pakikipaglaban at puno ng determinasyong manalo. Mula nang huli niyang laban ang Horizon Sect, hindi pa siya muling nakalaban ng ibang level 9 Royal Saint matapos siyang dumating sa Blue Realm. Ngayon nakakarating pa lamang niya sa rurok ng level 9 Royal Saint at matagumpay na natutunan ng True Sun Fist mula sa Churt O. Ito ang perpektong pagkakataon upang subukan kung hanggang saan na ang kanyang narating sa pakikipaglaban kay Irvine. Matapos magpasya, sinuntok niya ang hangin at lumikha ng naglalagablab na liwanag. Unti-unti, lumawak ang liwanag ng ilang talampakan. Makalipas ang ilang sandali, halos kasing taas na ito ng isang bundok at nagniningning ng maliwanag. Nang sumugod ito pasalubong sa atake ni Irvine, dinurog nito ang dambuhalang berdeng kamay hanggang sa magkapira-piraso. Hindi, sigaw ni Irvine sa matinding pagkabigla nang madaling matalo ng atake ni Severin ang kanya. Sinamantala ni Severin ang pagkakataon at itinaas ang kanyang kamay upang tumawag ng isa pang teknik sa pakikipaglaban. Rose Petal Rain. Pagkaraan ng isang segundo, libu-libong aura blades ang lumitaw sa ere at sabay-sabay na sumugod patungo kay Irvine habang naglalabas ng nakakatakot na ugong. Naramdaman ni Irvine na ang bawat aura blade na papalapit sa kanya ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan na kayang pumatay sa kanya. Lumalim ang takot sa kanyang mga mata, at pinili niyang tumakas. Ngunit napalibutan na siya ng libu-libong aura blades. Kahit anong iwas ang gawin niya, tinamaan pa rin siya. Hindi nagtagal, wala na siyang mapagtataguan. Ang naiwan na lamang sa ere ay ang kanyang kaawa-awang sigaw. Hindi, namatay si Irvine. Nabigla ang bawat practitioner sa lungsod ng nunto sa kinalabasan. Natalo siya, patay na si Irvine. Sino ang binatang ito? Talagang napatay niya si Irvine. Magkakaroon ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa lungsod ng nunto. Lahat ay natulala sa resulta. Si Irvine ay isa sa pinakamalalakas sa kanilang lahat. Nakakagulat at nakakatakot na makita siyang napatay ng ganoon kadali. Samantala, patuloy na nakalutang si Severin sa himpapawid sa loob ng bakuran ng Churt O. Umiling siya at nagsabi, isa ba talaga siya sa pinakamalalakas sa lungsod na ito? Bakit ang dali niyang natalo? Hindi man lang niya kinaya ang isang atake. Kahit papaano, nagawa pang makipagpalitan ng ilang galaw si Marcus kay Severin bago siya napatay. Kaya naman labis na ikinagulat ni Severin na hindi man lang umabot ng 2 atake si Irvine. Ang dakilang elder at ang iba pa ay tumanggo na may ngiti matapos marinig ang sinabi ni Severin sa sarili niya. Kahit sila ay naniwala na masyadong pinalaki ng lahat ang reputasyon ng lakas ni Irvine. Hindi kalayuan, kumibot ang gilid ng dagwang bibig ni Rory. Sino ang mag-aakalang ang isang level 9 Royal Saint sa rurok ng kanyang antas at kilalang pinuno ng isang first-tier na pamilya ay tatawaging mahina? Hindi niya malaman kung matatawa ba siya o maiiyak, kaya sinabi niya, Mr. Severin,
naisip mo na ba na baka dahil masyado ka lang talagang malakas? Hindi tulad ng iba, namutla sina Zind at Hendrik sa matinding pagkabigla, lalo na si Zind. Kailanman ay hindi niya inakalang matatalo at mamamatay si Irvine ng ganoon kabilis. Pagkatapos ng lahat, si Irvine ay isang level 9 Royal Saint sa rurok ng antas. Gayunpaman, alam ni Zind na hindi siya dapat magsayang ng oras. Kapag hindi siya tumakas ngayon, hindi na siya makakatakas pa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang mabilis na lumipad pabalik sa tirahan ng Wolpen. Napansin yun ni Severin. Nangutya siya at nagsabi, "Oy, muntik ko nang makalimutan kayong dalawa." Ihahampas na sana niya ang espada sa kamay niya patungo kay Zind. Ngunit bigla niyang narinig ang isang galit na sigaw mula sa likuran. "Tama na yan, magbabayad ka ng buhay mo sa pagpatay sa pamilya ko." Isang elder na nakasuot ng berdeng kasuotan ang dumating at tumabi kay Zind habang galit na nakatitig kay Severin. Mukha siyang napakalakas habang pinakakawala ng kanyang kapangyarihan na nakaapekto sa mga nasa paligid. Parami ng parami ang dumating na mga taga-suporta mula sa pamilya Wolpen. Nabigla si Rory nang makita ang lahat, at agad niyang binalaan si Severin, anak ng tinapa. Iyan si Zimmer Wolpen, ang ikalawang elder ng Wolpens. Halos kasing lakas siya ni Irvine. Pagkatapos sabihin niyo ni Rory, isa pang level 9 Royal Saint ang lumitaw sa himpapawid. Nakasuot siya ng puting kasuotan at may maskuladong pangangatawan. Galit din siyang nakatingin kay Severin. Nang makita ni Rory na may isa na namang level 9 Royal Saint mula sa Wolpens na dumating, namutla ang kanyang mukha. Nang inig ang boses ni Rory habang nagsasalita. Iyan si Elliot Wolpen, ang ikatlong elder ng Wolpens. Magkapatid sila ni Zimmer. Naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa nang makita ang pagdating ng dalawang level 9 Royal Saint. Isang malaking pagkabigla na tinipon ng Wolpens ang lahat upang ipaghiganti si Irvine na napatay. Sinasabi ng kanyang kutob na siya at ang kanyang pamilya ay tuluyang magugunaw. Kahit ayaw niya itong paniwalaan, alam niyang halos wala ng tsansang mabuhay. Patuloy na nasaksihan ng ibang mga pamilya sa lungsod ang labanan. Habang unti-unti silang nakabawi mula sa pagkabigla sa pagkatalo ni Irvine, muli silang nagulat nang makita nilang ipinadala ng Wolpens ang dalawa nilang natitirang level 9 Royal Saint upang ipaghiganti si Irvine. Habang hinahangaan nila ang mabilis at matatag na desisyon ng Wolpens, nakaramdam din sila ng lungkot at awa para kay Severin. Magaling siya sa labanan pero hindi niya sana pinatay si Irvine. Sang-ayon ako, ang Wolpens ay isang first-tier na pamilya. Mayroon silang tatlong level 9 Royal Saint. Malinaw na ipaghihiganti ni Zimmer at Elliot ang pagkamatay ni Irvine. Inaamin kong napakalakas ng binatang iyon, pero hindi ko iniisip na makakaligtas siya laban sa dalawang level 9 Royal Saint. Naningkit ang mga mata ni Zimmer, at binigyan niya si Severin ng isang nakamamatay na titig habang lumilipad sa himpapawid. Galit niyang sinabi na maghanda ka ng harapin ang galit ng aking pamilya sa pagpatay sa pinuno namin. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinuntok ang hangin patungo kay Severin. Napakalakas ng puwersa ng suntok at winasak nito ang lahat ng madadaanan nito. Nangutya si Severin at nagsabi, "Gusto mo ring mamatay." Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na umangat sa himpapawid upang iwasan ang atake ni Zimmer. Pagkatapos, mariin niyang kinuyam ang dalawang kamao at umatake gamit ang True Sun Fist. Ang naglalagablab na liwanag ay parang araw na nagpasiklab sa bawat sulok ng langit. Pagkatapos, bumagsak ito patungo kina Zimmer at Elliot. Agad na sumigaw si Elliot nang maramdaman niya kung gaano kalakas si Severin. "Zimmer, sabay nating gamitin ang Gigantic Hand Crusher." Pagkatapos, idinikit nila ang kanilang mga palad at pinag-cross ang kanilang mga daliri habang itinuturo si Severin. Nagsimulang gumalaw at umikot ng mabilis ang hangin mula sa isang hindi nakikitang puwersa. Pagkaraan, nabuo ito bilang dalawang dambuhalang kamay na bumagsak patungo kay Severin. Ang Gigantic Hand Crusher ay lihim na teknik sa pakikipaglaban ng Wolpen sa isang dahilan. Napakalakas ng kapangyarihan nito at kakaunti lamang ang kayang makatiis sa lakas nito. Sa kabila ng pag-atake ng dalawang Gigantic Hand Crusher, hindi nagpanik si Severin.
Iwinasiwas niya ng pahiga ang kanyang espada sa ere at hinati sa dalawa ang dalawang dambuhalang kamay. Nang mawala ng suporta mula sa espiritual na enerhiya, naglaho ang malinaw na dambuhalang kamay sa hangin. Muling umatake si Zimmer, sumisid siya pababa habang sumuntok, at handang tamaan si Severin. Hindi umiwas si Severin, iniunat din niya ang kanyang kamao. Nagsimulang magtipon ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan sa paligid ng kanyang kamao at bumuo ng naglalagablab na liwanag na parang maliit na araw. Bang! Ang nakakatakot na aftershock ay winasak ang bakuran at lumikha ng isang maliit na buhawi. Nang hamupa ang aftershock, naglaho ang laman sa balikat ni Zimmer at buto na lamang ang natira. Tinakpan niya ito ng kanyang kamay at tiningnan si Severin na may gulat na ekspresyon. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Paano ito posible? Paano ka naging napakalakas? Sina Elliot at Zimmer ay umatake gamit ang lahat ng kanilang lakas. Akala nila madali nilang mapapatay si Severin, ngunit napagtanto nilang mali ang kanilang pagtataya sa kanyang kapangyarihan. Kahit pa mas marami sila, wala pa rin silang kalamangan sa laban. Dinurog ni Severin ang kaliwang balikat ni Zimmer sa huling atake. Kung hindi siya umatras sa gitna ng atake, doon na sana nagtapos ang kanyang buhay. Sa wakas, napagtanto niya na si Severin ay mas malakas ng gusto kaysa sa kanila. Marahil ay wala nang magiging problema para kay Severin na talunin at patayin kahit ang isang level 2 Supreme Saint ngayon. Nagkatinginan ang natatakot na magkapatid at nagkaisa ang laman ng kanilang mga isipan. Tumakas. Walang anumang pag-aatubili. Mabilis silang tumungo sa kanilang pagtakas. Kabanata 1835. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakalipad na ng malayo sina Zimmer at Elliot. Nangutya si Severin at tinitigan sila gamit ang kanyang mabangis na mga mata. Paano niya sila pakakawalan ng ganoon kadali? Flame slash. Iwinasiwas ni Severin ang kanyang espada at lumikha ng isang mahaba at malapad na aura blade na tumama patungo kina Zimmer at Elliot. Sa sandaling iyon, nagdilim ang paningin ng lahat ng ilang sandali. Pagkatapos, biglang lumiwanag ang kalangitan. Nang tumangala sila, nakita nilang kalahati ng langit ay natakpan ng naglalagablab na aura blade. Naramdaman ni Zimmer ang ginaw na gumapang sa kanyang likuran habang papalapit ang aura blade. Nilamon ng takot ang kanyang puso. Ramdam niya ang papalapit na panganib. Isang pakiramdam na hindi niya naranasan mula nang umabot siya sa level 9 Royal Saint. Sa sobrang takot, malakas na sumigaw si Zimmer. Binata, nagsasalita ako para sa Wolpans. Handa kaming humingi ng tawad at bumawi sa iyo. Nangutya si Severin at nagsabi, huli na ang lahat. Swash! Bam! Dumating ang aura blade at hiniwa sina Zimmer at Elliot. Ang malakas na pagsabog ay pansamantalang nagpabingi sa lahat. Sinundan ito ng isang marahas na lindol. Pagkatapos, nakita nilang bumagsak mula sa himpapawid sina Zimmer at Elliot. Nang makita ng ibang mga Wolpans na napatay ang kanilang mga elder ng Aura Blade, nagsimula silang tumakas para sa kanilang buhay. Kita ang takot sa kanilang mga mukha dahil natatakot sila rin ay mapatay ni Severin. May ilan pa na isinumpa ang kanilang sarili dahil hindi sila nagsanay ng gusto noon upang makatakas ngayon. Nanahimik ang ibang mga practitioner sa lungsod matapos masaksihan ang nangyari. Hindi nila alam kung nakaligtas pa ba sina Zimmer at Elliot sa napakalaking atake. Lalo pang nanlaki ang kanilang mga mata, lalo na ang mga siguradong matatalo si Severin. Ano ito, ni hindi man lang natalo ng 2 level 9 Royal Saint ang binatang ito. Pumatay ng 3 level 9 Royal Saint sa loob ng isang araw. Isa siyang dark horse sa torneo. Sino ba siya? Paano siya nakilala ng Short O? Makinig kayo. Simula ngayon, bawal na bawal gambalain o saktan ang Short O. Lalo na ang honorary elder na ito. Nagsalita si Rory sa himpapawid sa ibabaw ng Short O. Matapos ayusin ni Severin ang mga nakakainis na Wolpans, bumaba siya mula sa himpapawid. May naalala siya habang gumagalaw. Humakbang si Severin at bigla siyang lumitaw sa kinaroroonan nila. Nanginginig ang kanilang mga katawan at mapotla ang kanilang mga mukha. Kalmadong sinabi ni Severin, masaya na ba kayo ngayon? Nakita na ba ninyo kung ilang tao ang namatay dahil sa inyo?
Nang unang dumating si Severin sa Churchill, sinira niya ang cultivation ni Hendrik at binali ang mga paa at kamay nito bilang parusa sa mga malaswang salita na sinabi nito tungkol sa mga asawa ni Severin. Kahit ganoon, hindi niya kinuha ang buhay ni Hendrik. Pinatawad ni Severin ang buhay ni Hendrik dahil naisip niyang dapat siyang manatiling low profile. Pagkatapos ng lahat, kakarating pa lamang nila sa isang bagong lugar. Kung hindi dahil doon, matagal na sana niyang pinatay si Hendrik ng maraming beses. Ang kabaitang iyon ang naging dahilan ng lahat. Sa kabutihang palad, may kapangyarihan siyang pumatay ng 3 level 9 Royal Saints mula sa Walpons. Hindi yun madaling gawin. Gayunpaman, hindi nabalak ni Severin na pakawalan pa sina Hendrik at Zin sa pagkakataong ito. Kung hindi niya lilipulin ang ugat ng problema, babalik lamang iyon at muli siyang pahihirapan. Hindi pa man tapos magluksa si Zin sa pagkamatay ni Zimmer at Elliot. Nang tingnan siya ni Severin ng may mapanuksong tingin, nanginginig niyang sinabi habang nanginginig ang kanyang katawan, "Mr. Severin, patawarin ninyo po ako. Handa akong sirain ang aking cultivation at ibigay sa inyo ang lahat ng resources ng Walpons kapalit ng pagpapatawad ninyo sa buhay ko at kay Hendrik." Lumuhod si Hendrik, paulit-ulit na ipinukpok ang noo sa lupa, at sinampal ang sarili. Nanginginig niyang sinabi na kasalanan ko ang lahat. Ako ay mangmang at mayabang. Hindi ko sana sinabi ang mga bastos na salita. Patawarin ninyo kami. Pakawalan ninyo kami at maaari ninyong kunin ang anumang gusto ninyo mula sa Walpons. Pinatay na ni Severin ang mga pangunahing haligi ng Walpons. Kung wala sila, hindi na banta ang Walpons kay Severin. Sa madaling salita, hindi na magiging first-tier family ang Walpons. Naisip niya na mas mabuting ibigay na lang ang lahat ni Severin kaysa hayaan pang mapunta iyon sa natitirang mga miyembro ng Walpons. Umiling si Severin at tiningnan sina Zind at Hendrik na puno ng pag-asa. "Mga tanga, kapag patay na kayo, mapupunta rin sa akin ang mga iyon." Pagkatapos niyang magsalita, ginamit niya ang kanyang spiritual energy at pinabagsak ito pababa. Ang hangin sa paligid niya ay nagsama-sama at bumuo ng isang peking bakas ng kamay na dumurog kina Zind at Hendrik. Habang papalapit ang bakas ng kamay, nanginginig ang mga mata ni Zind at Hendrik. Punong-puno sila ng desperasyon at pilit na tumakas. Hindi mo ako pwedeng patayin." Nadurog sina Zind at Hendrik habang marahas na yumanig ang lupa. Ang kanilang mga katawan ay naging parang lugaw, at nagkalat ang dugo sa lahat ng dako. Matapos silang patayin, pumalakpak si Severin at bumalik sa courtyard. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rory at sinabi, "Mr. Rory, maaari mo bang utusan ng isang tao na tipunin ang lahat ng resources ng Walpons? Ang gusto ko lang ay ang lihim nilang combat technique at alchemical recipe." Bagaman sina Irvine, Zimmer, at Elliot ay walang malakas na combat power, interesado siya sa lihim nilang combat technique na Gigantic Hand Crusher. Habang mas maraming combat technique ang alam ng isang tao, mas mabuti. Mas interesado siya sa kanilang alchemical recipe. Isa na siyang 5th grade high-rank alchemist, ngunit wala pa siyang 6th grade alchemical recipe. Kung wala iyon, hindi siya maaaring maging 6th grade alchemist. Tumayo si Rory at nauutol habang tinitingnan si Severin na mukhang malakas at puno ng sigla. "Mr. Severin, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kung makukuha ninyo ang combat technique ng Gigantic Hand Crusher." Kumikinang ang kanyang mga mata at puno siya ng kumpiyansa. Nang dumating sina Zimmer at Elliot kasama ang mga reinforcement, inakala niyang tapos na siya at ang kanyang pamilya. Dahil ginawa niyang honorary elder ng kanyang pamilya si Severin, alam niyang hindi sila palalampasan ng Walpons kung sila ang mananalo sa laban. Naisip pa niya kung ano ang gagawin niya kapag natalo at napatay si Severin. Balak niyang utusan ang kanyang pamilya at lahat ng miyembro na tumakas para iligtas ang kanilang buhay. Sa kabutihang palad, nanalo si Severin, at hindi na niya kinailangang gamitin ang kanyang backup plan. Sa sandaling iyon, alam niyang tama ang naging desisyon niya na piliin si Severin bilang honorary elder ng kanilang pamilya. Dumilim ang kalangitan nang dumating ang gabi. Nakabitin ng mataas ang buwan sa langit at nagbibigay liwanag sa lupa. Nakaupo si Severin sa silid sa likod bahay kung saan naninirahan ang mga elder.
Ginamit niya ang kanyang telekinesis upang suriin ang jade plaque sa kanyang kamay. Pagkalipas ng ilang minuto, iminulat niya ang kanyang mga mata at halatang tuwang-tuwa ang kanyang mukha. Ang laman ng jade plaque ay ang lihim na combat technique na tinatawag na Gigantic Hand Crusher, isang Sun Grade medium rank combat technique. Kakautos lamang ni Rory sa kanyang tauhan na ipadala iyon kay Severin. Nang makuha iyon ni Severin, agad siyang bumalik sa kanyang silid upang pag-aralan ito. Mula sa jade plaque, nalaman niya kung gaano talaga kalakas ang Gigantic Hand Crusher. Sa pinakamalakas nitong anyo, kaya nitong igalaw ang bundok, hatiin ang dagat, abutin ang buwan, at habulin ang mga bituin at araw. Noong ginagamit ni Irvine, Zimmer, o Elliot ang combat technique, hangin lamang ang ginagamit nila upang bumuo ng bakas ng kamay. Oo, malakas iyon, ngunit malayo pa rin sa tunay na lakas ng Gigantic Hand Crusher. Huminga ng malalim si Severin at marahang nagsalita sa sarili. Sinayang ng Wolpans ang combat technique nila sa pamamagitan ng pagbuo ng bakas ng kamay gamit ang hangin. Isang malaking pagsasayang ng isang Sun Grade medium rank combat technique. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niyang suriin ang iba pang mga jade plaque na dinala sa kanya. Napakarami ng nasamsam niya. Maraming alchemical pills at spiritual stones. Nakakita pa si Rory ng maraming 5th grade high rank na alchemical recipes. At higit pa roon, may isang 6th grade low rank alchemical recipe rin. Ang pangalan ng alchemical pill sa recipe ay Primal Spirit Pill. Ang pangunahing sangkap nito ay dalawang napakabihirang spiritual herbs na kailangang may edad na hindi bababa sa 1,000 taon. Ang iba pang mga sangkap ay kinakailangang may edad na hindi bababa sa 100 taon. Isa ito sa mga alchemical pill na iniinom ng isang Supreme Saint upang palakasin ang kanyang Primal Spirit. Ayon kay Rory, inihanda ito ni Irvine para sa sarili niya matapos niyang manalo sa tournament at makapasok sa Sacred Lake upang maging isang Supreme Saint. Ngunit ngayon, pag-aari na iyon ni Severin. Sinulyapan niya ang listahan ng mga spiritual herbs at ngumiti. Napakaswerte ko at nasa akin na ang lahat ng spiritual herbs na ito. Gayunpaman, mabilis ding nagbago ang kanyang ekspresyon at nakaramdam siya ng panghihinayang. Maraming pagsasanay ang kailangan ng isang alchemist upang umangat sa susunod na antas. Nang subukan niyang umangat mula 4th grade patungong 5th grade, kinailangan niya ng napakaraming pagsubok bago siya magtagumpay. Mas mahirap gawin ang mga high-level alchemical pills kumpara sa mga mabababang antas. Bukod pa rito, napakabihira ng mga sangkap at napakakomplikado at mahirap ng proseso ng alchemy. Kahit pa mayroon si Severin na triplet-chambered furnace, hindi ibig sabihin ay kaya niyang gumawa ng 3 alchemical pills ng sabay-sabay. Umiling siya at nag-isip, hayaan na, hihilingin ko na lang sa Short O na magbantay para sa mga spiritual herbs na iyon. Pagkatapos nito, itinabi niya ang alchemical recipe at sinimula ng pagsasanay ng Gigantic Hand Crusher. Makalipas ang 7 araw, ang sinag ng araw sa umaga ay tumagos sa mga ulap at lumiwanag sa silid na kinaroroonan ni Severin. Pagkatapos ng maraming araw ng pagsasanay, tuluyan ng natutunan ni Severin kung paano isagawa ang Gigantic Hand Crusher. Ibinuka niya ang kanyang mga mata at ikinuyom ang kanyang kamay. Biglang nagkaroon ng maliliit na pagsabog sa paligid ng kanyang katawan. Sumunod, itinaas niya ang kanyang kamay at tinipon ang spiritual energy upang bumuo ng isang pisikal na bakas ng kamay na kasing laki ng gilingang bato. Pagkatapos ay tumingin siya sa bundok na malayo sa kanyang silid. Itinuro niya ang kanyang kamay patungo sa bundok at sa loob lamang ng 1 segundo, nagkadurog-durog ang bundok. Punong-puno ng tuwa at pananabik si Severin nang makita kung gaano kalakas ang atake kahit hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Ngayong kaya ko nang isagawa ang 3 Sun Grade combat techniques, kumpiyansa akong harapin ang kahit sinong Supreme Saint na level 3 pababa. Maaaring hindi itinuturing na napakahalaga ang Sun Grade combat technique para sa mga level 9 Royal Saints sa Nuntu City. Ngunit bihira ang isang taong nakakaalam ng maraming combat techniques at bihasa pa sa paggamit ng mga ito. Tumayo siya, ngumiti, at nagsalita. Ang combat technique ay dagdag na bentahe lamang. Para mas maging ligtas, mas mabuting maging isang Supreme Saint sa lalong madaling panahon.
Mula noong araw na pinatay ni Severin sina Irvine at ang iba pa, napansin ng kanyang mga asawa na lalo pang lumalaki ang agwat ng kanilang lakas. Dahil dito, nagpasya sila at naging determinado na habulin ang kanyang antas. Palapit na ang petsa ng tournament. Sina Severin, Felipe, at ang iba pa ay mga level 9 Royal Saints na, kaya hindi na magiging problema para sa kanila ang makalusot sa tournament upang makarating sa Sacred Lake. Gayunpaman, sa kanyang mga asawa ang pinakamalakas sa kanilang grupo ay si Gilda, at siya ay isa lamang level 8 Royal Saint. Hindi magiging madali kung makikipagkumpetensya sila sa iba para makarating sa Sacred Lake. Dahil dito, nagpasya silang magsanay sa seclusion. Dahil sa mga alchemical pills na ibinigay ni Severin at sa mga training resources mula sa mga nasamsam, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pag-abot sa bottleneck sa kanilang pagsasanay. Alam ni Severin na usapin na lamang ng panahon bago maging level 9 Royal Saints ang kanyang mga asawa. Paglabas niya ng kanyang silid at pagpunta sa bakuran, nakita niya sina Woolrich at Felipe na naglalaro ng chess. Maraming tao ang nanunood, kabilang sina Samuel, Rory, at ang iba pang mga elder ng pamilyang Chorto. Si Rory naman ay abalang naglalagay ng tsaa para kina Woolrich at Felipe. Nang makita nila si Severin na papalapit, agad nila siyang binati. Magalang siyang nalalayan ni Rory papunta sa isang upuan at binigyan ng isang tasa ng mainit na tsaa. Mr. Severin, pakiinom po ito. Napakabuti nito para sa katawan. Ang tawag dito ay snow tea. Ang mayor mismo ang nagpadala nito. Isa itong premium grade spiritual tea mula sa Lake City. Kahit ang isang level 9 Royal Saint ay makikinabang sa tsaa na ito, paliwanag ni Rory habang ibinubuhos ang tsaa sa tasa. Simula nang mapatay ni Severin si Irvine, kumalat na ang kanyang pangalan sa buong lungsod. Halos lahat ay may alam na tungkol sa kanya. Pakiramdam ni Rory ay parang nananaginip siya sa mga nagdaang araw. Dati, ang pamilyang Chorto ay isang second-tier family lamang. Ngunit dahil si Severin ay naging honorary elder nila, sila ngayon ang pinag-uusap ang pamilya sa lungsod. Araw-araw, may mga taong nagdadala ng mga regalo upang bumisita at subukang makakuha ng impormasyon tungkol kay Severin. Kasama pa rito ang mga pamilyang dati ay minamaliit ang Chortos. Ngayon, humihiling pa silang makipagtulungan sa pamilyang Chorto. Muling naging usap-usapan ang Chorto sa lungsod ng pati ang mayor ay magpadala ng mga regalo sa kanila. Gayunpaman, alam na alam ni Rory na lahat ng ito ay dahil kay Severin. Hindi siya naging mayabang o mataas ang tingin sa sarili. Sa halip, lalo niyang nirerespeto si Severin at ang kanyang mga kaibigan. Kasabay nito, dinagdagan din niya ang training resources ni Woolrich, Felipe, at ng iba pa. Bukod pa roon, pinayagan sina Woolrich at ang iba pa na pag-aralan ang attainment techniques at combat techniques ng pamilyang Chorto. Maging ang dami ng alchemical pills na ibinibigay sa kanila ay mas marami kaysa sa karaniwang natatanggap ng isang elder sa pamilya. Kahit ganoon, walang ni isang elder sa pamilya ang nagreklamo dahil alam nilang si Severin ang nagdala ng karangalang ito at tumulong sa mas lalong pag-unlad ng kanilang pamilya. Tinanggap ni Severin ang tsaa habang nakangiti at nagsabi, "Salamat, Mr. Rory." Bagaman abala siya sa pag-aaral ng gigantic hand crusher sa kanyang silid, alam niya ang mga nangyayari sa labas. Alam din niyang mas dinagdagan ni Rory ang training resources ni Woolrich at ng iba pa. Ngumiti si Rory, "Walang anuman, Mr. Severin. Ikinagagalak naming makatulong sa anumang paraan." Tumango si Severin at tinikman ang tsaa. Masarap nga ito, tulad ng sinabi ni Rory. Agad niyang naramdaman na napuno ng sigla at lakas ang kanyang katawan matapos itong inumin. Matapos inumin ni Severin ang tsaa, balak na sana niyang umupo upang panuunin ang laro ng chess ni Woolrich at Felipe. Bigla, may isang lalaking lumabas mula sa karamihan at nagsalita, "Mr. Severin, maaari po ba akong magtanong ng isa o dalawa?" Nakasuot siya ng berdeng kasuotan. May mga uban na ang buhok sa kanyang sentido. Mukha siyang nasa 50 taong gulang, ngunit matipuno ang pangangatawan. Bahagyang naalala ni Severin ang lalaking ito. Ang pangalan niya ay Godfrey Chorto, ang ikasyam na elder ng pamilyang Chorto at isang level 2 Royal Saint.
Bagaman hindi pa matagal si Severin sa Chortos, ang kanyang tirahan ang naging pinakaabala sa buong compound simula nang mapatay niya ang 3 level 9 Royal Saints. Sa paglipas ng panahon, may mga elder na bumibisita sa kanya. Unti-unti, nakilala niya ang ilan sa kanila. Ibinaba ni Severin ang tasa at nagsalita, "Hindi ko alam kung makakatulong ako, pero itanong mo lang." Kahit abala siya sa pag-aaral ng gigantic hand crusher sa kanyang silid, alam niya ang mga nangyayari sa labas. Hindi lamang dinagdagan ni Rory ang kanilang mga benepisyo, inilipat pa niya si Severin at ang kanyang grupo sa pangunahing bahagi sa likod ng compound dahil ang aftershock ng labanan ay sumira sa dati niyang bahay. Ang lugar na iyon ang may pinakamakapal na spiritual energy sa hangin. Tanging ang mga elder ng pamilya lamang ang pinapayagang pumasok doon, ngunit hindi kasama sa limitasyong iyon ang mga honorary elder. Dahil maraming patakaran ang nilabag ng Chortos upang bigyan si Severin at ang kanyang grupo ng espesyal na pagtrato, alam ni Severin na kailangan niyang suklian iyon sa kahit anong paraan. Medyo nahiya si Godfrey nang mapansing napaka-palakaibigan ni Severin. Nilinis niya ang kanyang lalamunan, na nagbigay galang gamit ang magkabilang kamay, at bahagyang nautol habang nagsasalita, "Gusto ko sanang magtanong tungkol sa True Sun Fist. Halos 10 taon ko na itong sinusubukang aralin, ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin ito kayang maisigawa." Mas lalo pang hamina ang kanyang boses. Halatang nahihiya siya habang nagpapatuloy sa pagsasalita, na makikita sa pamumulan ng kanyang mukha. "Inakala kong dahil iyon sa mahina ako at kinakailangan na kahit level 5 Royal Saint man lang upang maisigawa ito. Pero nakita kong isang araw mo lang itong natutunan at nakuha mo agad ang tunay na diwa ng combat technique. Kaya nais ko sanang magtanong." Nang itanong iyon ni Godfrey, ang iba pang mga elder na naroon ay bahagyang nakaramdam din ng hiya. Nakakahiyangang humingi ng tulong sa isang tagalabas upang magturo ng isang combat technique na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Ang lihim at eksklusibong combat technique ng Chortos na True Sun Fist ay may lakas na hindi masukat. Kapag nakuha ng isang tao ang tunay nitong diwa at nagawang maisigawa ito, kaya niyang durugan ng isang bundok gamit lamang ang kanyang mga kamay. Walang sino man ang gustong palampasin ang pagkakataong mapalakas ang kanilang combat power. Nilinis ni Rory ang kanyang lalamunan at nagsalita, "Haha, mahigit 20 taon nang nagsasanay si Godfrey. Mula noon ay pinag-aaralan na niya ang True Sun Fist." Marahang tumanggo si Severin, "Naiintindihan ko. Maliit na bagay lamang ito." Pagkatapos nito, sinimulan niyang ipaliwanag ang tunay na diwa ng True Sun Fist. Upang maisigawa ang True Sun Fist, kinakailangan ninyong gamitin ang Purple Sun Spiritual Energy sa pagsasanay. Lahat kayo ay sa maling direksyon nagsasanay noon. Habang ibinabahagi ni Severin ang kanyang mga pananaw at paliwanag, unti-unting nakaunawa ang maraming elder at buong atensyon na nakinig. Si Godfrey ay agad pang nagsimulang magsanay ayon sa itinuro ni Severin. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pagpasok ng Purple Sun Spiritual Energy sa kanyang katawan at ang muling pagbuhay ng kanyang lakas. Pakiramdam niya ay napuno siya ng sigla at enerhiya. Kabanata 1840. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang mag-breakthrough si Godfrey at naging isang level 3 Royal Saint. Matapos niyang mapatatag ang kanyang kalagayan, punong-puno ng tuwa at pananabik si Godfrey. "Kaya pala, hindi katakatakang hindi ko ito maisagawa kahit ilang taon ko na itong pinag-aaralan, mali pala ang paraan ko." Pagkatapos nito, taos-puso siyang nagpasalamat kay Severin. "Mr. Severin, salamat po sa pagbabahagi ng inyong pananaw. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin kailanman malalaman na mali pala ang direksyon ng aming pagsasanay." Ganoon din ang naramdaman ng iba pang mga elder, at agad silang yumuko ng may lubos na paggalang kay Severin. Naantig si Severin at iwinagayway ang kanyang kamay. "Napapahiya ninyo ako, maliit na bagay lamang ito para sa akin." May nais pa sanang sabihin ng mga elder, ngunit pinigilan sila ni Rory. "Sige na, huwag na kayong masyadong formal. Isa siyang level 9 Royal Saint. Ang kanyang attainment, kaalaman, at karanasan ay hindi may kukumpara sa atin. Kung masyado kayong formal, baka maging alanganin ang pakiramdam niya.
Matapos makasama si Severin ng mas matagal, mas naunawaan ni Rory ang kanyang ugali. Alam niyang napakabuti ni Severin sa kanyang mga kaibigan. Isang napakalaking swerte para sa kanila na maging honorary elder nila si Severin. Umiling si Severin, ngumiti, at hindi na nagsalita habang tinitingnan ng mga elder na labis ang pasasalamat sa kanya. Alam niyang madali niyang nakuha ang kanilang tiwala dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan at mataas na attainment. Kung hindi siya sapat na malakas, hinding-hindi siya tatanungin ni Godfrey nang may paggalang tungkol sa Truson Feast o gagamitin ang pagkakataong ito upang mapalapit sa kanya. Gayunpaman, hindi na niya iyon sinabi at itinago na lamang sa sarili. Bilang isang may sapat na gulang, alam niya kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang hindi. Pagkatapos nito, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa tournament. Mayroon pang halos kalahating buwan bago dumating ang petsa ng paligsahan. Matapos wasakin ang Walpons, nakilala na siya sa lungsod. May naglista pa sa kanya bilang ikatlong pinakamalakas sa lungsod. Ang pinakamalakas na tao ay ang mayor ng lungsod na si Kyugar. Isa siyang miyembro ng Grundy Uno sect, marahil isang inner disciple. Hindi maaaring maliitin ang kanyang lakas. Ayon sa mga chismis, nakapatay siya noon ng isang spirit beast na halos kasing lakas ng isang supreme saint noong isa pa lamang siyang level 9 royal saint. Ang ikalawang pinakamalakas ay ang henyo mula sa pamilyang Listholt na si Justin Listholt. Sa edad na 20, isa na siyang level 9 royal saint. Kilala siya bilang pinakamalakas sa kanyang henerasyon. Gayunpaman, walang pakialam si Severin sa ranggong ito. Mas iniisip niya ang kota ng mga taong maaaring makapasok, lalo na sina Woolrich at ang mga elder ng Sky Blue sect, upang sabay-sabay silang makapasok sa Sacred Lake. Mas mainam kung may mga kakilala siyang kasama, lalo na't bagong dating pa lamang siya sa lugar na ito. Kung lahat sila ay magiging Supreme Saints, maaari na silang umalis sa Nuntu City at magtungo sa mas mataas pang lugar. Hindi rin nakalimutan ni Severin ang sinabi ni Woolrich noon na ang kanyang guro ay umakyat sa Celestial Realm matapos pumasok sa lugar na ito. Iyon din ang layunin ni Severin na makapasok sa Celestial Realm. Habang malalim ang iniisip ni Severin, biglang may lumitaw na spiritual energy whirlpool sa hindi kalayuan. Nagulat ang lahat, kabilang sina Woolrich at Felipe. Masayang-masaya si Severin nang makita ang kinaroroonan ng whirlpool. Si Celine ba ay nagkakaroon ng breakthrough?